Hello mga kabs and kakabsat, samahan niyo po ako. May gagawin po tayong kakaiba ngayon. Ngayon po ay magpipikal po tayo ng itlog at ng mga vegetables. Maganda po ang pag-preserve lalo na po marami tayong mga crops na hindi napapanahon para po ito ay hindi po masira. At maganda po itong iimbak kahit po dumating ang ilang taon pa. Para po pag dumating po kung sakali ang pandemic o kung ano man pong klase ng sakit o sakuna, meron po tayong makakain na hindi po natin dapat alalahanin ang ating susunod na kakainin. Nag-prepare po ako dito ng ating brine solution na ating pong pakukuluan. Naglagay po ako dito ng 3 cup po ng vinegar o suka. Apat na cup po ng tubig. 1:1 po dapat ang sukat pero naglabis po ako ng 1 cup ng tubig. Naglagay din po ako rito ng 1 kutsara ng aking Himalayan pink salt. Meron po ako nito kaya naglagay po ako. Kung wala po kayo, okay lang po kahit normal table salt. At ang mga preserve po na gagawin natin ay pwede pong ihalo o kainin sa kahit ano pong pagkain. Kunwari po ang mga gulay, pwede po itong kapares ng mga pinirito o inihaw ng mga isda o karne o kung ano man po ito. Yung nilaga naman po na itlog na atin na preserve ay pwede po natin gawin ito sa egg potato salad, pwede po natin gawin devil egg, pwede po natin ilagay sa macaroni salad, kung ano man po salad ang gusto natin o pwede po natin itong kainin as snack. Instead po na chichirya, pwede po silang mag-snack ng preserved na veggie o preserved na egg. Pagka nagawa na po natin yung brine solution, atin po itong pakukuluan. At pagka napakuluan na po natin ito, maglalagay pa po tayo ng mga herbs and spices. Ngayon po, nakasalang na po ito. Atin po munang pakuluan bago po natin ilagay yung mga spices na dapat po nating ilagay. Habang naghihintay po tayo na mapakuluan yung brine solution, atin po nating hiwa-hiwain yung mga gulay. Naghihiwa po ako dito ng carrots, ng luya, ng sibuyas, ng sayote, at meron po ako ditong mga siling pansigang. At meron din po ako ditong bawang na ipipikel. Ayan po, hiwa na pong lahat. Ngayon po, atin po itong isasalansan sa garapon. Yung garapon po, kailangan po pag nagpipikil tayo dahil meron po ang suka ang ating brine solution, kailangan po ito ay made of glass. Tapos meron po siyang takip na pan-sealed. Pagkakulo po at pagkaluto ng brine solution, direkta na po natin itong ilalagay sa ating mga garapon kasama po ng mga vegetables. Sa ating pong pagpipikil, hindi po natin ito i-water bath o po kaya ay ipapasteurize dahil ire-ref naman po natin siya, okay lang po. Pero pag po kayo ay gagawa ng maramihan, kailangan po ninyong ipasteurize at i-sterilize yung mga garapon para po ito ay ma-store ninyo sa room temperature at hindi po ito magkaroon ng mikrobyo o hindi po ito amagin. Naglagay na po ako dito ng laurel, ng paminta, ng cinnamon stick, ng cloves, ng cardamom pods at ng coriander seeds. At naglagay din po ako dito ng 1 teaspoon o half tablespoon po ng Himalayan pink salt, pandagdag. Available po ang mga spices na yan sa ating pong mga grocery stores. Kung di po kayo sanay sa mga spices, pwede naman pong plain lang po ito, na suka at tubig lamang po na may asin at asukal. Pwede naman po yun. Nagsalansan po ako ng puro sili lamang sa 1 garapon at puro sibuyas lamang din po sa 1 garapon.
Puro bawang din po sa isang garapon at puro luya sa isang garapon. Masarap po yung mga yan na ipikil. Tsaka po masarap po yan habang kakain po kayo ng mga inihaw o pinirito o grilled o lechon para po pampaalis umay. At maganda po ang mga preserved na pagkain dahil po maganda ito sa tiyan. Antioxidant po lahat yung mga yan. Anti-inflammatory, kaya maganda po siya sa tiyan. Hindi ko na po napikil yung gulay pero balak ko po sanang ihalo yung sayote, yung repolyo at carrots sa isang garapon pero wala na po akong lalagyan. Kailangan po kasi glass po ang ating gamitin. Sinasalin ko na po ng paunti-unti yung ating brine solution kahit mainit pa po siya, okay po. Para po mag-sealed po yung takip ng garapon habang mainit. Nakakatulong po itong i-seal niya po yung garapon. Yung init po ng ating brine solution. Saktong-sakto lamang po yung aking ginawang brine solution kaya naisipan ko pong dagdagan kanina ng 1 pang cup ng tubig para po hindi magkulang. Tamang-tama lamang po sa 5 garapon. Gawa na po ang ating mga preserve. Preserve po na egg, pickled egg, at mga pickled po na vegetables. Ilalagay ko lamang po ito sa ref kaya hindi ko po ito pinasteurize o winater bath. Pero kailangan nyo pong gawin ang pagpapasteurize o water bath kapag ito po ay i-store nyo sa room temperature. Importante po yun na tandaan nyo para hindi po siya masira at hindi po magkaroon ng amag. Maraming salamat po sa panonood. Nais ko lamang po ibahagi sa inyo ang aking pong kaalaman sa pagpipreserve para po may magamit po kayo ng pangmatagalan o panginaharap pa po. Kung marami po kayong produkto o mga gulay dyan na nasisira lamang po, dapat nyo po itong i-preserve para po magamit pang matagalan kasi po sayang naman po ang mga pagkain na nasisira. Yun lamang po. Salamat!